Pero, tandaan ninyo, gumagamit din sila ng Biblia na Katoliko, mga kapatid. Yung napakaluma at mahirap na ninyong makita ngayon. Ito, lahat ng mga debaters ng Seventh-day Adventist, dala nila ito. No? Lalo na yung mga Cebuano, ang Santos na Biblia Vulgata Latina ni Monsignor Yap. At palagi nilang sinisitas, mga kapatid, akala nila ay pumapabor sa kanila. Ito ang nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 sa Cebuano. Cebuano kasi ito. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. O merong translation, tandaan mo na gawing banal ang araw na Sabado o araw ng pahinga. Yon ang kanilang ginagamit, itong Bible na ito, at sinasabi nila, o tingnan nyo, Otoridad Katoliko mismo nagsabi na ang araw na Sabado ay araw na pahinga. Una, yung Sabado na translation dito, hindi po yun tungkol sa Saturday, kundi sa English, yun ay tinatawag na Sabbath. Okay. Sa New American Bible, o kahit na sa Douay Version Bible, ito ang ating mabasa. Kaya yun ang translation. Remember the Sabbath day, keep it holy. Kaya ang translation, hinumduman ang adlaw nga Sabado. Tandaan ang adlaw ng Sabado, na ang Sabado yan ay translation sa salitang Sabbath, rest. Dahil walang specific kasi ang Shabbato sa Hebro kung anong araw noon. Pero ang tanong, bakit po ba iyon ang nagiging araw ng pahinga ng mga Hudyo at kinopya naman ng mga Seventh-day Adventist? At tandaan ninyo, mga Defensor Katoliko, dahil ang lahat ng mga debaters ng Seventh-day Adventist gumagamit dito at gusto nilang igit basta Sabado, ito'y Saturday. Pero paano din nila tutulan ang nakasulat sa Juan Kapitulo 5, versikulo 18? Sa aklat na ito na kanilang ginagamit. Ang mabasa sa Cebuano, busa tungod ni ini, misamo, pagtinguhag patay ang mga Hudyo, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ngunit dahil dito, gustong papatayin ng mga Hudyo dahil kaniyang winasak ang Sabado. O, di po ba kung gusto nilang letra por letra, ang kanilang argumento knock-out na dahil sa Biblia na kanilang ginagamit, iwinasak pa na ang araw na Sabado. At totoo na ang Saturday, tinatawag noon sa mga Hudyo na Jewish Sabbath. Sa panahon ng mga Kristiyano, meron ding Sabbath ang mga Kristiyano, pero hindi yung Saturday, kundi yung Sunday. Yun ang dahilan na kung tingnan ninyo ang original Greek Bible in which the New Testament was written in Matthew chapter 28 verse 1, dalawang Sabaton ang binanggit diyan. Ipakita natin sa inyo pati na ang English translation, mga kapatid. Ito po, Matthew 28:1. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week. Tingnan niyo, mga kapatid, yung first day of the week, yung Sabbath. Ano sa Hebrew translation, sa Greek translation? O, makita ninyo, Sabato. O, Sabato. Yung first day of the week, ano ang translation? Makita ninyo, Sabato din. So, dalawang Sabato ang binabanggit sa San Mateo 28 sa original Greek Bible,
At yung first day of the week, tinatawag din sa Greek na Sabato. Kaya, kung tingnan natin ang isang Biblia, itong Biblia na ito. Ito, Bagong Testamento, sinalin mula sa Grego ni Dr. Gabriel Isidro Cebuano po ito. Ito po ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Karon, sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay, ug sa pagkabanag-banag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena. Napansin niyo ba mga kapatid, 2 araw na pahinga. Na binanggit dito, salin ito from Greek. Una na pahinga yung Saturday. Araw na pahinga. Sabi dito, ngayon, nang malapit na matapos ang araw ng pahinga, at sa madaling araw, sa ibang araw na pahinga, dumating si Maria Magdalena at ang ibang Maria upang tingnan nila ang libingan. Yun ang nakasulat. So, dalawa. Ang first day of the week ay tinatawag na Sabato sa Hebrew, Greek, mga kapatid. Kaya, balikan natin ang aklat ng Seventh-day Adventist ni Mark Finley, mga kapatid, sa Almost Forgotten Day. Ito ang mabasa. Thus the new answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Kaya nga pala sa original Greek Bible, ang mabasa ay Sabato. Ang first day of the week. Okay. Ngayon, mga kapatid, meron silang ginagamit pag pinapublish nila yung aklat katoliko sa Sabato nila na website. Ito ang ating mabasa sa kanilang Sabato. Recall the ceremony with which God made known His law, containing the blessing of the seventh day Sabbath, by which all humanity is to be judged. Contrast this with the unannounced, unnoticed, unclimaxed, with which the church gradually adopted Sunday at the command of Christian emperors and Roman bishops. And these freely admit that they made the change from Sabbath to Sunday. Anong aklat na kanilang ginagamit? The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Yun ang mabasa. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Yun ang mabasa natin sa kanilang website. May karugtong yan, mga kapatid. Ito ang nakasulat sa ginagamit sa kanilang aklat. Pansinin ninyo, Ito. Converts Catechism of the Catholic Doctrine by Reverend Peter German sa pahina 50. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observed Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, Anno Domini 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead.
on a Sunday, and the Holy Ghost descend upon the apostles on a Sunday. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Oh, so malinaw pala mga kapatid. Bakit ang simbahan ang nagdeklara nito? Dahil sa kanyang kapangyarihan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Bakit may kapangyarihan ang simbahan? Dahil, alam nyo ba, ito ang napakahirap tutulan ng Seventh-day Adventist. Namimigay sila ng mga pamphleto para mukhang pain na makahikayat sila ng mga inosente, pero bumabalik sa kanila. Halimbawa, itong pamphleto nasa aking kamay ngayon mga kapatid. At kung kayong mga Seventh-day Adventist, meron kopya ngayon, sige tingnan niyo. Ito, The Voice of Prophecy Friendship Course, P.O. Box 208, Cagayan de Oro City, F number 12. Ano nakasulat? Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Di po ba? Napakalinaw sa kanilang pamphleto. Ano umano ang tunay na iglesia? Katoliko. Ngayon, alam naman kung ang Katolikong iglesia na yan ay aangkinin nila. Bakit? Hindi nila maangkin. Dahil ang tunay na iglesia, kahit sa kanilang aklat mga kapatid, nandito sa aking kamay, itong aklat nila, The Seventh-day Adventist Elders Handbook, page 14. Ito po ang ating mabasa kung sino ang nagtatag sa tunay na iglesia. Ito, the church was founded by Christ. Jesus is speaking of himself when he said, on this rock, I will build my church. Matthew chapter 16, verse 18. Also, malinaw na ang tunay na iglesia, ang ating Panginoong Hesus, ang nagtatag pala mga kapatid. Ngayon, anong kaugnayan dito na hindi pwedeng angkinin ng mga Seventh-day Adventist? Sa aklat ng Seventh-day Adventist, ito, Answers to Objections by Francis D. Nicole, page 578. Ito po ang ating mabasa mga kapatid kung sila po ba ay iglesia nang nagsimula ng ating Panginoong Hesukristo na itantag ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ang ating pasagutin sa pahina 578. Ito po ang ating mabasa. Where and when did the Seventh-day Adventist movement begin? In America in 1844. Who were the first leaders in the Seventh-day Adventist movement? Unquestionably, they were James White, Mrs. White, and Joseph Bates. Oh, yun pala mga kapatid, ang mga pangulo ng kanilang iglesia. Tanong, ito po bang mga pangulo na binanggit dito kung saan sila nagsimula, kailan sila nagsimula sa taong 1844 sa Amerika, walang kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po bang binanggit na sila si Mrs. White, si James White, at pati na si Joseph Bates na mga leaders, ito po ba'y kinikilalang tagapagtatag ng kanilang simbahan? Tingnan natin mga kapatid sa kanilang aklat na Seventh-day Adventist Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, sa pahina 224, ito po ang ating mabasa. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Oh, one of the founders. Bakit one of the founders si Ellen White? Dahil batay sa aklat na ito, ang kasama pala niya ay ang kanyang asawa na si James White
at si Joseph Bates. Yun pala kaya sinasabi sa kanilang doktrina na inaamin nila na tatag lang sila ng tao. Okay, balikan natin mga kapatid. Dahil meron pa silang aklat na ginagamit, yung Doctrinal Catechism, page 174. Ito ang mabasa natin sa kanilang website. No? Kung tingnan natin, question. Galing yan sa aklat na Katoliko ni Reverend Stephen Keenan sa pahina 174. Do you have any other way of proving that the church has power to institute festivals of precepts? Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day. A change for which there is no scriptural authority. Okay. So, yun ang kanilang ginagamit. Hindi po ba malinaw na ang paglipat nito ay walang scriptural authority? Tama naman nakasulat nandito sa ito ang original na aklat mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang nakasulat sa naturang aklat, iginiit dito, napansin ninyo, ito'y tungkol sa otoridad ng iglesia. Dahil ang otoridad ay ang iglesia at hindi ang Biblia. Ang Biblia ay produkto ng tunay na iglesia. Kaya kung tingnan natin ang nakasulat na iniwasan nila, pansinin ninyo, ang iglesia ang may kapangyarihan na magdeklarar. Pero iniwasan nila yan mga kapatid dahil sa kanilang pagsulpot, sila'y naniniwala na Biblia lang talaga ang dapat batayan. Sola Scriptura, Bible lamang. Now, pero balikan natin kay Finley, opisyal nila, ito'y nagiging presidente ng kanilang General Conference mga kapatid, na may akda sa aklat na ito, almost forgotten day sa pahina 95. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. So napakalinaw mga kapatid, no? Na mabasa ngayon.